Kailan lamang ay naranasan namin ang bigat at hirap ng init ng panahon. Dahil nagkaroon dito sa amin ng brownout. Alam nyo ba, mayroong balita na magkakaroon ng 3 araw na brownout. Ano ba ang katotohanan tungkol sa mga lumalabas na mga bidyong ito sa internet tungkol sa 3 araw ng kadiliman? At sumipi pa sila mula sa mga aklat ng Exodus at Apokalipsis 16. Ang 3 araw ba ng kadiliman ay propesiya ba na nagmula sa Biblia? Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan, dito sa Bible Bites channel. Maari po bang pakisubscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito? Pakilike at pakishare sa lahat ang napapanahong bidyong ito. During that time, that structure isn't unique to mystics. It exists in scripture. In the Exodus, there's a moment that often gets overlooked because it's surrounded by more dramatic events. The plague of darkness over Egypt, not a metaphor, a physical condition described as darkness that could be felt. For 3 days, people could not see one another. Movement stopped. Activity ceased. 3 days. It's a pattern, and patterns in scripture tend to repeat with greater scale. Then you move forward to the Revelation, and you see imagery that echoes the same disruption. Darkness, silence, a breaking of normal function, the world entering a state that no longer follows predictable rules. So now the question shifts. What if the 3 days of darkness isn't a random prophecy? What if it's a recurring pattern that hasn't reached its final form yet? Because that changes everything. It means you're not dealing with isolated claims. You're dealing with a structure that has already appeared in smaller form in recorded history. Pagkatapos ay ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang hawak na mangkok sa trono ng halimaw at ang kanyang kaharian ay napuno ng kadiliman at kinagat nila ang kanilang mga dila dahil sa sakit. At dahil dito ay kanilang nilapastangan ang Diyos ng langit dahil sa sakit na kanilang mga sugat. Ngunit hindi sila nagsisi mula sa kanilang mga gawa. Marami ang nag-iisip kung ano ang mangyayari kung ang mundo ay biglang dumilim. Paano ba ito makakaapekto sa ating pamilya at sa ating ekonomiya? Ito ba ay talagang isang propesiya na nagmula sa Diyos? At itong 3 araw na sobrang kadiliman ay maaari ba nating buksan ang ating mga bintana at maaari pa bang tayong lumabas sa madilim na panahong ito? In prophetic circles looms on the horizon, wrapped in mystery and divine significance. Many believe this day will mark the beginning of the prophesied 3 days of darkness, an event shrouded in supernatural mystery and drawn straight from the pages of Holy Scripture. Are we living on the threshold of history's greatest unveiling? Is the world ready for what is to come? Revelation 6:12 speaks with terrifying clarity. And I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. A darkened sun, a trembling earth, a blood-red moon, the heavens themselves signaling divine disruption. Maraming mga video ang kumakalat sa internet na nagsasabing ang 3 araw na kadiliman ay mangyayari sa April 12 hanggang 14 at nagsasabi pa na magpapakita sina Paul at Peter na upang mag-iibanghelyo. Concept of the 3 days of darkness is one of the scariest revelations of the end times. But there is something even more strange that's going to happen soon.
Just take a look at this clip from Dr. Taylor Marshall. And then the really interesting part in her prophecy is that Peter and Paul will have an apparition. They will somehow proclaim the gospel, and then they will appoint, according to her, a new pope. What if I were to tell you that the Bible has been hinting us on the 3 days of darkness, not only through the Old Testament but also the New Testament? And what if modern day scholars have Di ba? Sila lahat ay itinuturo at sinisipi ang Apokalipsis 16:10 na nagsasabi na ang propesiya ni Michael, ang arkanghel, ay parating. Ngunit sinisira nila ang interpretasyon na tila pinag-uugnay nila ito sa 7 taong kapighatian na darating. At ito ang kanilang sinasabi. Kaibigan, ito ba ay mensahe na babala ni Jesus sa atin para sa mga huling araw? The night is far spent, the day is at hand. With these ancient words from Romans 13:12, we're reminded that even in the darkest times, the dawn is stirring. Across the globe, prophecy watchers, mystics, and faithful seekers are asking a haunting question. Could this be the time? For centuries, whispers of the 3 days of darkness have echoed through the writings of Catholic mystics. May isang video na nagsasabi na ang mensahe ay dapat tayo maging mapaghanda at mag-ingat kapag dumating na ang araw na ito. Ikaw ba ay dudungaw sa bintana habang ang 3 araw at 3 gabing ito ng kadiliman ay nagaganap? Hindi ka dudungaw sa labas ng bintana. Marahil mag-iisip ka at magro-rosaryo dahil kung hindi, ikaw ay babagsak. Panuorin natin ang videong ito. And it was funny when I was listening to you give the 3 days of darkness talk, a week or so ago. At the end, we're like, oh man, Taylor didn't talk about looking out of the windows. Mhm. Everyone was really excited or really interested in wanting to know if looking outside of the windows will kill you during the 3 days of darkness. Or if you should tape up your windows. Yes. Yes, Taiji. He who out of curiosity opens his window to look out or leaves his home will fall dead on the spot. Yeah. And then this is great. During these 3 days, people should remain in their homes, pray the rosary, and beg God for mercy. Yes. Or you're not on the team. I'm just kidding. She Pray didn't the say it. rosary. That's why I'm telling you guys, you got to pray the rosary. I know. Saan ba nagmula ang konsepto ng 3 araw ng kadiliman? Ito ay nagmula sa simbahang Romano-Katolisismo. Ngunit sa kalaunan ay niyakap rin ito ng protestante. Pinaniwalaan ng ilan na ito ay ang hinaharap na eschatological na kaganapan. At ito ay inilarawan nila bilang isang panahon ng matinding natural na kadiliman. Natatagal ng 3 araw at 3 gabi na kung saan ang tanging makapagbigay lamang ng liwanag ay ang binasbasan na mga kandila. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa mga pribadong pagpapahayag na iniuugnay sa iba't ibang mga santo at mistiko ng simbahan. Alam nyo ba na isang santo na kanilang tinatawag na si Padre Pio ay gumawa ng parihong propesiya, mga mahal kong mga kaibigan, na ang kadiliman sa Apokalipsis 16:10 ay mauuna kaysa pagkatuyo ng ilog ng Euphrates. Kaya, ang propesiya ng kadiliman sa trono ng hayop ay ito ay konektado sa susunod na mga talata, ang pagkatuyo ng ilog ng Euphrates, na upang sabihin na ang 3 araw ng kadiliman ay ayon sa mga propesiya na nagmula sa Biblia. Si John the Revelator ba ay nagbigay babala tungkol sa Apokalipsis 16, tungkol sa 3 araw ng kadiliman na mararanasan sa mundo? Ang sagot, walang sinasabi ang mga hula sa Biblia tungkol dito sa 3 araw ng kadiliman. Ang konteksto ng Apokalipsis 16 at Exodo ay nagpapahayag ng 7 salot
At ang isa sa mga salot na ito ay ang kadiliman sa punong tanggapan ng hayop. Ang propetikong senaryo ng 7 huling salot, ito'y nagpapaalala na ang isang blackout ay magaganap sa isang supernatural na paraan. Ang ikalimang anghel, ang ikalimang salot, ayon sa mga aklat ng Apokalipsis 16, talatang 10. At ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito at kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hapdi. At ang trono ng hayop na ito ay ang lungsod ng Vatican sa Roma na siyang punong tanggapan ng halimaw. Ang ikalimang salot ay ibinuhos sa mismong command center kung saan ang kapangyarihan ay siyang namumuno sa mundo. At kapag bumagsak ang trono ng halimaw, maraming bagay ang mangyayari. Ang una, ano ang mangyayari sa kaharian nito? Mapupuno ng kadiliman. Pangalawa, ano ang mangyayari sa mga pinuno nito? Kakagatin nila ang kanilang mga dila dahil sa sakit mula sa mga pigsa na nagmula sa unang salot. Ang ikatatlo, ano ang kanilang gagawin? Nilapastangan nila ang Diyos at tumangging magsisisi. Naalala mo ba ang isang kaharian na napuno ng kadiliman? Ang sagot, ito ay ang kaharian ng Ehipto. Ano ang nakakaiba sa nasabing kadiliman? Ito ay sobrang masakit. Naramdaman ba ito ng mga Hebreyo? Ang sagot ay hindi. Dahil nagkaroon ng kadiliman sa paligid ng lahat maliban lamang sa mga banal. Bakit? Dahil ginawa nila si Jesus bilang siyang liwanag ng kanilang buhay. Sa parihong paraan sa ating buhay ngayon, gawin natin si Jesus na ilaw ng ating buhay upang hindi tayo lalakad sa kadiliman na siyang kanyang pangako ayon sa banal na mga kasulatan. Mga kaibigan, sa paraang aking nakita, sa tingin ko ang ilan sa mga bidyong ito sa YouTube ay AI lamang na nilikha na upang makaakit ng atensyon, na upang ilagay ang mga tao sa isang estado ng espiritual na kadiliman. Ano ba ang mensahe ng ikalimang salot, kaibigan? Na mararanasan ng kadiliman sa mismong headquarters ng Vatican. Ipinapakita lamang ng Biblia sa atin na ang kanilang mga tradisyon at mga aral na hindi ayon sa Biblia ay walang iba kundi kadiliman. Si Jesus sa Biblia ay nag-iisa, ang tunay na liwanag, at ang mga taong pumipili kay Jesus at sa katotohanan ng Biblia ay wala sa kadiliman, kaibigan. Itinuturo sa atin ng ikalimang salot na ang lahat ng liwanag ay nagmula kay Kristo lamang dahil ang salita ng Diyos ay siyang ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Ang 8 manunulat ng Biblia ay nagbibigay ng mga tanda sa araw, buwan at mga bituin bilang mga tanda para sa mga huling araw. Ang 4 sa mga ito ay sina Joel, Amos, Isaias at Ezekiel na sumulat bago ang panahon ni Kristo. Ang iba ay si Mateo, Marcos, Lucas at si Juan. Ang araw at ang buwan ay magdidilim at ang mga bituin ay mawawala ang kanilang ningning. Ito'y nangangahulugan na sa madilim na araw ay walang makikita ni kaunting liwanag. Sa Amos 8:9, ang araw ay magdidilim sa bandang tanghali.
Sinasabi ng Ezekiel 32, talata 7 at 8, ng araw ay tatakpan ng isang ulap. Noong May 19, 1780, nakatala sa kasaysayan bilang ang madilim na araw mula pa noong panahon ni Moises. Wala nang panahon ng kadiliman na may katumbas na density, lawak at tagal na kailanman ay naitala. Ang paglalarawan ng pangyayaring ito na katulad ng ibinigay ng mga nakasaksi ay isang echo lamang ng mga salita ng Panginoon na itinala ni Propeta Joel 2,500 taon na ang nakaraan, na ito ay ang pagsilip sa kanilang katuparan, na ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging gaya ng dugo bago dumating ang kakilakilabot na araw ng ating Panginoon. May 19, 1780, alas 9 ng gabi, ang buwan ay naging kulay dugo. Sa gabing iyon, nagsimula ang kadiliman na animoy parang mga anino ng kamatayan. At pagkatapos maghating gabi, ang kadiliman ay nawala at ang buwan ay lumitaw na kagaya ng isang dugo. Mga minamahal kong mga kaibigan, kailangan ninyong pag-aralan ang Daniel Kabanata 1 hanggang 6 dahil iyon ang magiging kapalaran ng mga tumutupad sa 10 utos ng Diyos at iyan din ang magiging karanasan ng mga tao ng Diyos sa mga huling panahon. Sa screen, ang 10 mga salot, ang dugo, ang mga palaka, ang mga kuto, ang mga hayop ay namatay. Ang salot ng mga bukol, nagniningas na granizo, mga balang, kadiliman at pagkamatay ng mga panganay na anak. Ang unang 3 salot ay isang tunggalian sa pagitan ni Moises at ng mga engkantador ni Paraon. Magagawa nilang i-duplicate kung ano ang ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang ibang mga salot ay hindi nila nagawa. Kaya sinasabi na lang nila na ang Diyos lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Ito ay tungkol sa paglalantad na ang relihiyon ng Ehipto ay bumagsak. Inilantad din ng Diyos ang relihiyon ng Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor na ito ay bumagsak. Noong panahon ni Daniel, ang mga matatalinong tao ay hindi nagawang ibigay sa hari ang nakalimutang panaginip nito na naglalantad sa mga salamangkiro ng Babylonia na ang relihiyon ng Babylonia ay walang kapangyarihan. Kaya tulad sa panahon ni Moises, gayon din sa panahon ni Daniel, at gayon din sa panahon bago bumalik si Jesus, ang Roma ay mabubunyag na wala ding kapangyarihan. Ito ang pagkatuyo ng ilog ng Euphrates. Dahil puputulin nila ang pagkikipag-ugnayan nila sa Roma. Dahil tinitingnan nila ito bilang kanilang tagapagligtas. Ngunit ngayon ay nakaranas ng pagkawasak mula sa mga salot ng Diyos. Mga minamahal, ang 3 araw na kadiliman ay idea lamang na nagawa mula sa naliligaw ng mga tao. Ngunit mas mabuting magtiwala sa Panginoon at tanggapin ang tatak ng Diyos sa mga huling panahon na kung saan siya ang ating kanlungan at lakas. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Magiliw nating ibahagi sa lahat ang katotohanan na si Jesus ay malapit nang dumating.